sa ating pag-aralan ngayon, sa ating tema, Christ's sufficiency is the answer. Pero nakita natin dito, Christ's sufficiency in overcoming our lukewarmness. Hindi po ito tawag nito, hindi po sa ating mga Kristiyano ay dumarating yung panlalamig, di po ba? Dumarating po sa atin kasi minsan natatalo tayo ng mga bagay-bagay na magiging dahilan kung bakit tayo nanlalamig sa ating pananampalataya. Kaya po ngayong umagang ito po yung pag-aaralan natin, paano natin malalabanan ang ating panlalamig sa ating Panginoon. Alam po natin, di ba? Ang panlalamig po kasi ay nagsisimula sa maliit lang na bagay. At hanggang sa tayo uma-attend ng church, dumarating yung time na yung ating ilawan ay umaandap-andap. At sabi nung kampo ni Satanas, sabi nung kanilang leader, lapitan mo yung taong yun sa kanto na yun, sa malapit doon, sabi niya. Tingin ko ganyan-ganyan na lang. Isang kaway mo lang sasama na sa'yo. Pero alam ko, sa ating lahat ngayon sa umagang ito, wala pong aandap-andap. Amen? Dahil kanina pa lamang po ay naranasan natin ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Sa ating pagpupuri pa lamang, sa ating pagtataas ng ating mga kamay, ay lumayas na. Kung ano man spirit, bad spirit man yan, lumabas na sila. Dahil hindi sila makontent dito sa lugar na ito dahil ang mga anak ng Diyos ay puspos na ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Praise the Lord. Sa ating pag-aaral po, Christ's sufficiency in overcoming our lukewarmness. Sa ating verse po, makikita po natin sa Revelation chapter 3, verse 15 and 16, sabi niya rito, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Para bang nakakatakot, isusuka tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi niya makita, mas mabuti pa, malamig ka or mainit ka. Maaring hindi tayo isusuka. Pero dito sinabi niya, isusuka tayo. Sabi niya rito, I am about to spit you out of my mouth because you are lukewarm. So, nakita natin, naranasan na po ba natin yung spiritually stagnant? Pag-attend natin sa church, pagbabasa ng Bible occasionally, and praying when needed, yun lamang po yung ginagawa natin. But lacking really passion for Christ, if so, you are not alone. Marami po sa atin, mga namapalataya, ang nakakaranas na tinatawag natin na lukewarm sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. A faith that is neither passionate nor fully committed, but rather comfortable and complacent. Parang sinasabi natin, kontento na tayo, kampante na tayo sa aking kinalalagyan. 'Di ba? Para bang hindi po masaya ang ating Panginoon. Pag nakikita na yung kampante lang tayo, nakaupo diyan sa isang lugar, okay na ako dito. Ang nais ng Panginoon ay palagi tayong mainit. Palagi tayong mainit ang ating pananampalataya. Amen? Yun ang nais ng ang ating Panginoon. Revive po tayo. Lukewarm faith is dangerous because it leads to spiritual apathy. Spiritual apathy, tinignan ko ito, not interested, hindi tayo interesado. Making us ineffective for God's kingdom. Ang nais kasi ng Panginoon, maging epektibo tayo. Nakita niya na very aggressive tayo sa kingdom ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, Jesus' desire is an intimate and passionate relationship with His followers. Pero may mga sa atin na meron tayong lacking true dependence on Christ. Kasi minsan nasisilaw tayo sa mga iba't ibang bagay.
Kaya nawawala yung focus natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maaring mga bagay nito ay mga personal na problema o kalagayan natin sa buhay or marami tayong datong na sinasabi nila. Minsan ito po yung nakakapaghadlang sa mainit na relasyon natin sa ating Panginoon. Pero ang sinasabi dito, dapat anuman mangyari, tayo'y maglilingkod sa Kanya, diba? Diba, merong kanta, anuman mangyari, ako ay susunod sa'yo. Anuman mangyari, praise God. So, anuman mangyari, dapat palagi tayong mainit sa Panginoon. Kaya huwag natin sa ating unang binasa, hindi occasional lang pagbasa natin ng Bible. Hindi occasional lamang po yung panalangin natin, kundi dapat maging consistent po tayo sa ating paglapit sa ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Randy sa mga kanyang maturo, di ba? Pagluluto nga lang, tinatawag natin, ano bang masarap? Di ba? Ano man yung mga bagay na nais natin gawin ay ilapit natin sa ating Panginoon. Kasi naglo-glorify siya. Pag sinasama natin siya palagi sa lahat ng ating gagawin, we are glorifying our Lord. Amen. Praise God. Lukewarm faith is dangerous, sabi niya rito, because it leads to spiritual apathy, making us ineffective for God's kingdom. Jesus desired an intimate and passionate relationship with His followers. Yet many settle for faith that is rooted in lacking true dependence on Christ. Amen. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Laodicean church, to whom Jesus addressed these words in Revelation as a mirror of modern Christianity. They were self-sufficient, mayaman sila, at komportable sila, yet spiritually poor. They believed they had everything they needed, pero hindi ang Panginoon. Many believers today find themselves in the same predicament. Ibig sabihin, suliranin nila. Material success is worldly security, and worldly security can create an illusion of spiritual sufficiency, making people indifferent to their need for Christ. Kaya po, makita po natin yung mga makamundong bagay, no? Nangyayari. Ito po yung mga bagay na minsan, dito po nagkakaroon ng, nag-i-start tayo, nagiging lukewarm na po. Pero maraming mga believers today find themselves in this, yung mga ganun nga po, suliranin, no? Dahil sa mga material na bagay. Pero makita rito, there are three things in your life: wealth, status, comfort, keeping you lukewarm. Ito po yung maligamgam tayo, nagiging maligamgam tayo dahil sa mga bagay nito. Pag hindi tayo nakakonekta sa ating Panginoon, ano? Kung i-examine ba tayo ng ating Panginoon, ano kaya ang temperature natin sa ating paglilingkod na nagiging tayo po ay maligamgam? Ano po kaya ang sabi rito, the Bible calls us to a vibrant, intimate relationship with Jesus, where He is our all-sufficient Savior. We will explore how to overcome lukewarm and pressure a passionate relationship with Christ. Tignan po natin, paano po ba paano natin mapaglalabanan ang ating pagiging maligamgam, ang ating pananampalataya. Ang Revelation 3, chapter 3, verse 17, sabi niya, sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. So, makita natin, sabi rito, you are pitiful, poor, blind, and naked. So, makita natin dito. So, number one po, recognizing the danger of lukewarm faith. Yun po ang number one. Ano po? Sabi rito, lukewarm faith is deceptive because it creates a false sense of security.
Dito in-address ni Apostle Paul sa Laodicean believers that they believe were sufficient, but Jesus exposed their true spiritual condition. They were spiritually bankrupt. Kasi nga po, iba po yung ano nila, naging, ang church po kasi nila, ay, ito yung modern church, ano? Ito yung modern church. Kaya sabi niya, bankrupt daw ang Laodicean church. Sabi, many believers today fall into this trap, thinking that outward blessing or religious routine indicate true faith, while their hearts are distant from God. So ito po yun pala nakita natin sa labas lang pala. Pero sa kanilang kalooban, sa kanilang mga puso, ay malayo sa Panginoon. So yun po yung sinasabi natin na lukewarm, na panlalamig, ano po. Jesus' warning is not just about material wealth, but about spiritual complacency. Kampante, no? Kampante, spiritual na complacency. When we rely on our own strength, achievement, or possession instead of Christ, we become spiritually lukewarm, comfortable, but ineffective. Ano po? Kasi may kumakalaban may kumakalaban. Yung kumakalaban sa atin yung panlalamig natin. Kaya nandun po, hindi po tayo maging epektibo sa ating paghayo. Dahil parang meron burden, meron tayong dala-dala Parang hindi kompleto. Hindi tayo fully equipped. Equipment tayo, kaya lang para bang may tumatalo sa atin. Kaya hindi tayo nagiging epektibo. Sabi rito, the imagery of lukewarmness is significant because it contrasts to beneficial spiritual states. Ano po itong dalawang to? Cold faith. Malamig na pananampalataya. Dito, sinasabi rito, represents someone who has not yet believed but may be open to the gospel. Maaaring bukas siya sa gospel of God, of our. Dito ang pangalawa po, hot faith. Mainit na pananampalataya. Sabi dito, represent passionate believers who are fully devoted to Christ. Ito po yung mga Kristiyano na talagang fully equipped. Ano man mangyari, kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon, talaga ano man mangyari, talagang gagawin niya. Kasi fully equipped siya. Ayaw niyang sayangin yung equipment, yung manalalaman niya, kailangan, kumbaga sa ilabas niya. Kailangan may i-share ito, may ibigay ito. So, ito po yung hot faith, the very passion. Nalala ko nung cell group pa ang tinatawag natin. No? Cell group pa ang tawag natin sa mga, yung paglalabas, sa mga bahay-bahay, cell group pa ang tawag natin noon. That time, ako po'y nagtatrabaho yata sa Santa Rosa, Laguna. Pero nakita ko, nandun yung passion, nandun yung para kahit gabi na talagang kasama ko sila Elmer noon kung saan-saan kami nakakarating. Kahit weekdays talagang nagbabahay-bahay kami. Kasi kumbaga sa naka-schedule ka nang pumunta rito. Pag hindi ka pumunta, siyempre naghihintay sila. So nadrive ka. Kasi nandun sila, naghihintay sa'yo. Naghihintay sila sa mga anak ng Diyos na gusto nila makarinig muli ng salita ng Panginoon. Kaya, that time, sabi ko kay Lord, ibalik mo po sa akin yung passion. Passion muli para humayo. Yung init ng aking paglilingkod, which is, bagamat tayo ay nagkakaedad na, tumatanda na dahil I'll be 70 by my coming birthday. 70 na po ako. Pero siguro binago ni Lord yung aking marketplace. Dahil na rin siguro sa condition. Alam ko po bawat isa sa atin mga marketplace, sa atin kung saan tayo nabibilang. Dito tayo gagamitin ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya po, ano man yung sitwasyon po natin, dapat huwag po natin kalimutan, ano man yung humahadlang sa ating paglilingkod, i-cast out po natin. Anak tayo ng Diyos. We must have that
passion to serve. We must have that, sabi rito, hot faith. Yung passionate believer who are fully devoted to Christ. Kaya po makikita po natin dito, lukewarm faith represents believer who claim to follow Christ but lack pure passion and dependence on Him. Jesus is not rebuking those who are struggling but is still seeking Him instead. Sabi nito, He is addressing those who are spiritually indifferent, who think they are enough of God but are actually missing the fullness of life He offers. Iniisip po ng mga iba na, kompleto naman ako eh. Pero pag hindi ka nakakonekta, hindi ka nagpapasakop sa atin, Panginoon, we are useless. Amen. Kasi po, dapat kasama natin palagi ang ating Panginoon sa ating paglalakbay, sa ating paghahayos, man tayo pumunta. Dahil kung hindi, mawawala yung living testimony po natin eh. Di po ba? At ito po yung, minsan, buhay natin, di ba? We are living testimony. Minsan, pag nakikita nila, minsan, ano ba yun? Kristiyano ba yun? Minsan kasi dumarating yung time na biglang uminit yung ulo natin at nakita nila yung reaction natin. So, nakaka-epekto sa ating mga tao na nakakasalamuha. Dahil alam nila tayo ay Kristiyano. Alagad ng ating Panginoon. Amen? Sabi dito, Jesus is not rebuking those who are struggling but is still seeking Him. Instead, He is addressing those who are spiritually indifferent, who they think they have enough of God, but are actually missing the fullness of life He offers. Kaya dapat palagi po tayong nakahanda. Ano man mangyari, ano po. Sabi dito, Laodicea Church was one of the wealthiest cities in the Roman province of Asia Minor. It was famous for 3 things. Number 1, banking industry. Kaya po natin pinag-aralan itong Laodicean Church ay sila po ang ina-address ni Paul dito sa Revelation. Ano? Sabi rito, mayaman ang pinaka-wealthiest cities, isa sa pinakamayaman na syudad. Meron silang banking industry. Kaya, ibig sabihin, kampante na sila. The city was financially prosperous and self-sufficient. Pangalawa po na meron sila, textile production, known for producing luxurious black wool garments. At isa pa, medical advancement, famous for an eye salve used to treat vision problems. Sila po yung meron ng ganito. Ano po? Kaya po, sila po ay nabibilang sa mayaman. Pero nakita natin dito, despite these earthly riches, Jesus declared that the Laodiceans were spiritually poor, blind, and naked, using their own economic strength to highlight their weaknesses. So nakita po natin, hindi obra sa Panginoon yan. Hindi obra sa Kanya dahil ang sabi nga ng Panginoon, spiritually poor, spiritually blind and naked. Dahil pinagmamalaki nila yung kanilang ekonomiya. Pero nakita natin, ito pala yung nagiging weaknesses nila. Sabi rito, poor. Though they had financial wealth, they lack true riches in Christ. Minsan po kasi, minsan nawawala tayo sa focus dahil nakatingin tayo sa ibang bagay. Parang may quote si David noon o si Solomon, huwag mo akong gawing mayaman kasi baka makalimutan kita. At huwag mo rin po akong gawing dukha mahirap na mahirap. Baka ako'y makagawa ng masama. Pero dito, makita natin dito, they had financial wealth, but they lack true riches in Christ. Sila pa ay bulag, despite their medical expertise, they were spiritually blind to their need for Christ. They are naked. Though they pride themselves on fine clothing, they were spiritually exposed and in need of Christ's righteousness. Wala pong magagawa ang kayamanan natin.
Dahil sabi ni Job, di ba? Dumating siya rito na empty-handed, aalis din siya empty-handed. Kaya po pagdating po dito sa ating paglilingkod, dapat hindi po makapaghadlang ang mga bagay na kayamanan o katayuan natin sa buhay, kundi dapat unahin natin ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sabi dito, like the Laodicean, many believe today place their confidence in worldly success, thinking they are spiritually okay, when in reality, they are far from God. Malayo sila sa Panginoon. Lukewarm meaning ineffective. Pag tayo'y nanlalamig, hindi tayo epektibo na gawa o magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kung tayo po ay lukewarm, sabi rito, this term conveys the idea of something useless rather than refreshing or healing. Sabi rito, spit. Ano ba ibig sabihin, di ba? Sabi rin ng ating text, di ba? Spit. Isusuka kita. Sabi niya rito, spit meaning to vomit or reject completely. Jesus' strong language emphasized the lukewarm faith is not just disappointing, it is repulsive to Him. Nakakadiri sa Kanya yung mga bagay na yun. Kaya po, panatilihin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon na hindi maligamgam, kundi palaging mainit ang ating pananampalataya sa Kanya para ato'y kagamit-gamit tayo sa Kanyang ubasan. Amen? Sabi rito, naalala po ba natin ang mga Israelita, no? The Israelites repeatedly display lukewarm faith after witnessing God's miracle in Egypt. Kung natatandaan po natin kung paano sila nakaalis sa Ehipto, di po ba? Di ba? Ang daming dumarating na pagsubok. Pero nakita natin, nung nakatawid na sila, gusto pa rin nilang bumalik sa Ehipto. Gusto pa rin nilang bumalik sa pagka-slavery, Instead of trusting God's sufficiency, they long to return to Egypt, a symbol of their old life. Their half-hearted devotion caused them to wander in the wilderness rather than enter the promised land. Hindi po sila nakafocus sa pagpasok sa promised land, which is, ito ay napakayaman. Milk and honey ang ang description ng ating Bible po doon. This mirrors the state of many believers today who hesitate to fully trust God, living in a cycle of complacency instead of walking in His promise. So makita pa natin dito na dumarating yung time na tayo po ay nanlalamig at ito po ay nakaka-epekto sa ating buhay. Di po ba? Minsan, nade-depress po tayo. Dahil sa nanlalamig tayo, pag nanlalamig kasi tayo, maraming pumapasok sa isipan natin na hindi maganda. At ito ay dinidikta na ng kaaway ito. Dahil tayo nanlalamig, kaya gusto ng kaaway natin, ay patuloy tayong madapa. Pero anong sabi rito? Dapat, huwag tayong bibitaw. Dahil ang ating Panginoon ay patuloy na nakatunghay sa atin at nais niya na tayo ay bumangon sa ating pagkakadapa. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Sabi dito, have you been relying on your own strength rather than Christ's sufficiency? Amen? Nagre-rely po ba tayo sa sarili natin lakas? Pero alam ko tayong lahat dito ay pag ating Diyos ang kasama, ay patuloy tayo magtatagumpay. Amen. Dumarating man yung time na nakikita natin, very dim ang natin, pero ang sabi ng Panginoon, you will reach the other side. Makakatawid po tayo. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi mahirapan, pero pinangako ng Panginoon
na malalampasan po natin ang lahat ng pagsubok kung hindi tayo bibitaw po sa Kanya. Amen? Number 2 po, Christ's sufficiency as the cure for lukewarmness. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 10, verse 10, in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sa ating Panginoon ay binigyan na tayo ng fullness. Sabi dito, lukewarmness is a symptoms of misplaced dependence. When believers trust in their wealth, abilities, or religious activities rather than Christ, they become spiritually stagnant. Amen? The cure for this condition is to recognize that Christ alone is sufficient. He meets every need, sustains our faith, and gives true fulfillment. Amen? Kaya po, makita po natin dito, si Jesus lamang, kay Jesus lamang tayo. Dapat humawak, huwag tayong bibitaw sa Kanya. Dumarating man yung time natin, Lord, sabihin natin kay Lord, iangat mo ako, itayo mo po ako. Lumapit po tayo sa Kanya. Sabi dito, the church of Laodicea believed they lack nothing, but Jesus exposed their deep spiritual poverty. This is the same mistake many Christians make today. Instead of fully depending on Christ, they rely on worldly success for security. Ano po? They trust in human wisdom rather than God's guidance. Minsan po kasi dumarating yung time na kayang-kaya ko ito. Meron akong solusyon dyan. Pero ano ang nais ng Panginoon? We must seek the guidance of our Lord. Di ba sabi niya, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 6. At sabi pa rin nung magtatagumpay tayo if we commit sa lahat ng bagay na gagawin natin, we must commit it to the Lord. Ano po? Praise God. Hallelujah. Sabi rito, pursue comfort instead of transformation. Sabi, instead of fully depending on Christ, they pursue comfort instead of transformation. Pinapaalala ni Pablo dito na sa Colossians chapter 2 verse 10 that we are brought to fullness in Christ. This means that in Him we lack nothing spiritually. Sa Kanya, sabi niya rito, we do not need worldly achievement to find purpose. We are complete because He is supreme over all. Magiging kompleto po tayo dahil lahat ng bagay ay nasa Kanya na, hawak na niya. Sabi dito, the sufficiency of Christ means that Jesus is enough for salvation, sanctification, and daily Christian living. Sabi na dito sa salvation, anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? We are saved by grace, not by works. Amen? Kaya po makita natin dito, hindi sa pamamagitan ng ating lakas o whatever, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya po tayo ay naligtas sa Kanyang pag-ibig. Hindi mapapantayan na o anumang gawa natin, anuman pagsasakripisyo natin. But we are saved by grace of the Lord Jesus Christ. For spiritual growth, Christ provide everything we need for godly living. No? Sa ating paglago sa ating spiritual, si Jesus na mismo ang nagbigay ng mga kaparaanan para tayo ay tayo po ay mag-grow, no? For overcoming lukewarmness. When we abide in Christ, He fuels our passion. Kung magpapatuloy tayo sa ating Panginoon, Siya ang mag-provide, magbibigay para uminit yung ating passion. Po. Lukewarm faith happens when we seek
satisfaction outside of Jesus. Tayo po ang nanlalamig kung satisfy tayo na hindi natin kasama ang ating Panginoon. The cure is simple but powerful. Magbalik loob tayo sa atin pagdedepende sa ating Panginoon. Amen. Returning to full dependence on Christ. Praise God. Sumulat si Pablo sa book of Colossians to address the false teaching that threatened to undermine Christ's sufficiency. Some Laodiceans may have been influenced by this teaching, believing they needed human wisdom, religious rituals, or material wealth alongside Christ. Hindi nila, kaparabang santabi nila ang ating Panginoon. Yun sa church na yun, ano mo? Sa Laodicea world gave its people a false sense of security. Noon daw lumindol, nung AD 60, ang Roman Empire, siyempre lumindol ng malakas doon sa Laodicea. Siyempre maraming nasira sa lugar nila dahil malakas yung lindol. Ang Roman Empire nag-offer ng financial assistance sa kanila. Pero ang mga Laodiceans refused help because they believed they had enough wealth to rebuild on their own. Hindi nila tinanggap yung tulong. Tulong na nga yan, blessing na nga yan para ma-rebuild yung city, This self-reliant attitude crept into their spiritual lives, making them lukewarm. Kasi nagtitiwala sila sa kayamanan nila. Pero nakita natin, ito pala yung nagiging dahilan na sila ay magiging maligamgam. Similarly, sabi rito, many believers today act spiritual self-sufficient, thinking they can manage life without fully relying on Christ. But just as Laodicea world could not cure their spiritual blindness, neither can worldly success bring us true life. Sabi rito sa fullness, meaning completeness. Pagkasama natin ang ating Panginoon, kompletong-kompleto na tayo, wala nang kulang eh. Diba? Sabi rito, meaning completeness, total sufficiency, we have abundance, in Christ we are spiritually whole, and lack nating, wala po tayong pagkukulang. Being head naman, referring to Christ, supreme authority over everything. This reinforces that He alone is sufficient to lead our lives. Amen? Hallelujah. Sa 1 Kings, makikita po natin si Elijah. Di ba, natatandaan po natin, naghandog sila. Dahil ang mga tao ay, karamihan sa kanila ay naniniwala kay Baal. Sabi ni Elijah, siya na lang daw ang natitira sa paniniwala niya, pero sinagot siya ng ating Panginoon, meron pa, marami pa. There were 450 pa or something, mas marami pang mga propeta. Sabi niya rito, kung matatandaan po natin, just as Israel hesitated between two masters, many Christians today waver between trusting Christ's sufficiency and relying on worldly things. But when Elijah called on God, fire from heaven consumed the altar, proving that the Lord alone is sufficient. Kung natatandaan po natin, yung mga tao, dahil si Jezebel ay masyadong makapangyarihan, kaya halos mga tao, kanyang mga propeta ni Baal ay talagang mataas sila. Kaya ito sabi ni Prophet Elijah, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. So nakita natin yung istorya. Alam ko, karamihan sa atin, alam na natin yung istorya kung ano yung kinumsyom na handog. Di po ba? So makita po natin dito, ano po ang kinumsyom? But when Elijah called on God, fire from heaven consumed the altar, proving that the Lord alone is sufficient. Kaya po, ano sabi ni Charles Spurgeon? Sabi niya, you will never know the fullness of Christ until you know the
emptiness of everything else. When we stop clinging to temporary things and place our full trust in Jesus, we experience true spiritual revival. Nais po ba natin ma-experience talaga ang revival? Tunay na revival. Amen? Alam ko, nais po natin at darating yung time. Pero ang hinihintay ng Panginoon, we must be fully equipped. Dapat patuloy tayong nakakapit sa Kanya and then the revival will come. Alam po natin yan at darating yan na ma-revive ang bawat isa sa atin. Amen? Sa pangatlo po, how to overcome lukewarmness, igniting a passionate relationship with Christ. Igniting a passionate relationship with Christ. Romans chapter 12 verse 11, sabi rito, never be lacking, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya po, this means moving beyond passive Christianity into faith that is active, growing, and vibrant. So makita natin dito sa talatang ito, makita natin dito yung commands to us keep our spiritual fervor. Ibig sabihin, to boil with heat. Dapat, mainit na mainit. This suggests that our faith should be burning with passion, not stagnant or cold. Just as a fire requires constant fuel to keep burning, our faith requires. Number 1 po, nakita natin dito, para maging passionate tayo, persistent prayer. Sabi ng Thessalonians 5:17, maging matyaga sa pananalangin. Amen? At sabi rito, immersing ourselves in God's Word. Anong sabi ng Psalms 119 verse 105, sabi niya, Thy word is a lamp unto my path and a light unto my feet. Ang salita ng ating Panginoon ay ating tanglaw na nagbibigay ilaw sa ating daraanan. Pangatlo po, engaging in genuine worship. Ano ba yung genuine worship na sinasabi rito? Sabi niya John 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi dito, pang-apat po, active service in God's kingdom. Dapat, palagi tayong mainit, palagi tayong aktibo, no? Sa ating pananampalataya. If we neglect this, our passion for Christ will diminish, leading to a lukewarm heart. Kung papabayaan po natin ito, magiging maligamgam, no? Ang ating puso. The Holy Spirit is the divine catalyst that fuels our love for Christ. Jesus promised in John 14:26 that the Holy Spirit would be our teacher and guide, leading us to a deeper relationship with God. Ang mga key rules for Holy Spirit in spiritual passion. Number 1, convicts us of sin. Help us recognize areas of spiritual complacency. Ito po ang trabaho ng Banal na Santong Espiritu. Pangalawa po, fuels our worship. True worship is spirit-led, not just routine. Amen? Pangatlo po, strengthen us in prayer. Yun po ang mga trabaho ng Banal na Santong Espiritu. The Spirit intercedes when we are weak. So, tutulungan niya tayo, mag-intercede siya sa atin kung tayo ay nangihina. The Holy Spirit empowers us for ministry. Spiritual fervor grows when we serve God. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8. Sabi rito, a lukewarm faith resists the work of the Holy Spirit, but passionate faith is Holy Spirit driven. So makita po natin, yung mga unang church, they remain zealous for Christ despite the threat, imprisonment, and even death. Kung maalala po na natin sila Pedro, di po ba? Nung sila ay humahayo, anong sabi ng mga religious leader? Di ba? Huwag nyo na mababanggit ang pangalan ng Jesus.
Pero anong sabi nila Pablo? Sabi nila na, we were rather believe God rather than men. We worship God rather than men. Kaya po, nakikita natin, they were even, yung, hindi sila natatakot na mamatay. Makulong o maparusahan, hindi sila natatakot. Kasi they are very hot. Talagang ang kanilang pananampalataya ay talagang gano'n na lamang One reason for their spiritual passion was their daily dependence on God. Ito po yung sinasabi natin, daily dependence on God. Unlike many modern Christians who rely on comfort and convenience, early believers had no choice but to trust in Christ completely. Sila po yung unang mga believers. This teaches us that true spiritual fervor grows in total dependence on God. Makita natin yung seal nila, meaning diligence, eagerness, earnest effort implies pursuing God. Yun naman, fervor, to boil with heat. This describes a heart that is on fire for God. Meron po ba tayo nun? Ang puso na on fire for God. Wala nang ibang inaatupag, kundi talagang dapat ako'y mainit sa Panginoon. On fire tayo palagi, Sabi dito, Paul was once passionate about religious legalism, but after encountering Christ, his zeal was redirected towards knowing Jesus. So makita po natin, di ba, bago ma-convert si Pablo, di ba? Iba yung palakakad niya. Ang gusto niya ay isang direction lang, pero nakilala niya nung na-convert siya, ang nais na niya ay makilala ng gusto ng ating Panginoon. Sabi rito, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. Kaya po biglang nabago ang direksyon ni Pablo. Paul's transformation reminds us that true passion for Christ is not about religious activity, but about a deep personal relationship with Him. So, yun po yung naging transformation po ni Pablo nung nakilala niya ang ating Panginoon. Sa Lucas chapter 5 verse 16, sabi rito, Jesus himself demonstrated spiritual fervor through constant prayer. Despite demanding ministry, he frequently withdrew to pray, seeking intimacy with the Father. Kaya po, kung ating Panginoon Jesus ay palaging nakita natin sa kanyang ministry, di ba? Sa madaling araw, talagang umaalis siya at nananalangin sa ating Panginoon, sa kanyang amang nasa langit. Tayo pa kaya? Dapat po tayo, ganun din po tayo. Nasabi rito, if the Son of God needed prayer to sustain His passion, how much more do we? Dapat tayo rin po. Sabi ni John Wesley, sa kanyang kainitan, the founder of Methodism was known for his unshakable zeal for God. He once said, give me 100 men who fear nothing but sin and desires nothing but God, and I will shake the world. His passion for Christ ignited a revival that is spread across nations. His life proves that one passionate believer can make a whole world changing impact. So nakita natin siya pala ang founder ng Methodism, si John Wesley, His passion for Christ ignited a revival across the nations. His life proves that one passionate believer can make a world-changing impact. Sabi ni Leonard Ravenhill, as long as we are content to live without revival, kontento na tayo, we will, sabi niya. If we were to see spiritual revival in our lives and churches, we must actively seek God's presence and power. Ang tanong po rito, is your faith on fire for God or is slowly fading? Ang pananampalataya po ba natin ay talagang umaapoy sa Panginoon or ito po ay lumalaho na unti-unting nawawala? Ano po? Yun po ang tanong. Sa ating conclusion, revive or to stir up our passion for Christ. Sabi rito, recognizing the danger of lukewarm faith. We must acknowledge the seriousness of being spiritually lukewarm. Dapat
ma-recognize po natin. Kung tayo ay, ano ba ang magiging resulta kung patuloy tayo na maligamgam, ano po? Sa pangalawa po, Christ's sufficiency as the cure for lukewarmness. Jesus is enough to revive our hearts and bring true fulfillment, sabi ng ating binasa sa Colossians chapter 2 verse 10. Pangatlo po, igniting a passionate relationship with Christ. Spiritual passion grows through prayer, worship, and dependence on the Holy Spirit para po ma-ignite yung ating relationship sa ating Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 6, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands." Paul's word to Timothy remind us that spiritual passion must be actively stirred up. It will not sustain itself. Kaya po, sabi rito, we must examine natin ang ating puso. Ano po? Are you lukewarm or are you burning with passion for Christ? Tayo na po nakakaalam po nito. Tanungin natin po ang ating mga sarili. Sabi rito, pangalawa po, surrender completely to Christ. Ibig sabihin, allow Him to reignite your spiritual fervor. At pangatlo po, take one step today, whether it is deepening your prayer life, committing to regular worship, or serving others. Choose to actively pursue a passionate faith. Dito po yung nagsisimula na tayo po ay magiging mainit sa ating pananampalataya. Kaya po, makita po natin, pag ang ating pananampalataya ay nanlalamig, no? Lukewarm, nakita natin minsan, dito po nagsisimula na tayo po ay lumalabas na ng church, iba na yung na pupuntahan po natin, ibang mga kaibigan na, yung mga dati natin kakilala. Yun po yung nangyayari kung patuloy po tayo na nanlalamig. Kaya po, huwag po natin hayaan na mawala ang connection natin sa ating Panginoon sa papaanong paraan po. Dapat, nandiyan po tayo, palagi tayong nananalangin. Diba? Ugali po natin, di ba, pagising pa lamang sa umaga, tayo po ay nagpapasalamat. At hingin na rin po tayong guidance for the day. Then, tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. At higit po sa lahat, nakikipag-usap po tayo sa ating Panginoon. At sa pamamagitan nito, mga bagay nito, ay hindi po tayo manlalamig sa ating Panginoon. Kasi we are dependent on the Lord, on our Lord Jesus Christ. Let us refuse to settle for lukewarm Christianity and instead embrace a life fully devoted to Christ because He is sufficient to overcome spiritual complacency. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay umawit bago tayo manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatian at kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili
iyong dinggin, ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Hindi mapapagod ang puso. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ako manalangin, nais ko lang, meron po akong isang kwento na meron sa isang kaharian, at sinabi niya sa kanyang mga tao, sabi niya, sa isang tao niya, sabi niya, maghanap ka ng pinakamasayang mukha sa aking kingdom, sa aking kaharian, sabi niya. Ibig sabihin, malawak kung saan siya maghanap ng pinakamasayang mukha. Ito po, isa siyang maring photographer siya o whatever. So, humayo siya kung saan-saan siya nakarating. Pag meron na siyang 3 o 4 na dadali na sa hari. At sasabihin ng hari, hindi ito yung nakikita kong masaya. So umalis na naman po yung tao niya. Talagang naghanap kung saan. At bumalik uli siya sa hari. Meron siyang 5 na naman na litrato na Hindi pa rin siya nasisiyahan ng hari. This is not, sabi niya. Kung saan siya, nagpupunta siya sa, karamihan sa mga masasayang lugar, sa mga parks, sa mga parties, or wherever. One day, talagang hindi niya masatisfy ang hari, sabi niya. Dito naman ako sa simbahan. So pumasok siya sa simbahan. At siyempre, mga Kristiyano, masaya. Sabi ng kanta, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pinagpipicture niya yung mga yung mga tao, yung mga attendees, yung mga worship team, yung pastor, lahat. Hanggang sa ma-focus siya doon sa isang member ng worship team. Maaring ito yung dancer, maaring ito, napicturean niya. At tuwan-tuwa siya. Sabi na, mahal na hari, maaring ito na yung hinahanap mo. Nasiyahan hari. Masayang masaya dahil natagpuan ng kanyang tao yung nakita niyang pinakamasaya at ito nga yung approved dun sa hari. After, pagkalipas ng mga ilan panahon, inutusan naman ito ng hari. Sabi ng hari, humayo ka. Hanapin mo naman yung pinakamalungkot na mukha. Sabi niya. Kung saan-saan naman siya nagpunta. Pinakamalungkot. Saan ba tayo nakakita ng mga malungkot? Maaring sa bilangguan, minsan sa mga bar, sa mga kung saan-saan na kasi nakita natin, di ba? Pag malungkot tayo, pupunta tayo sa mga lugar na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya kung saan-saan siya hanggang sa dumating na naman siya uli sa hari. At hindi nasasatisfy ang hari. Hindi ito yung nakita kong pinakamalungkot. Meron pa dyan, maghanap ka. Hanggang po sa isang araw, talagang kung saan-saan siya nagpunta. Hanggang isang araw, pumasok siya sa isang lugar na kung saan nandun ang kasiyahan, maaaring may mga parang mga concert o whatever na O kaya yung mga lugar na talang tahimik, pero nakikita mo ang daming mga tao na naghahanap ng masasaya. Sila ay malungkot kaya sila nagpunta doon. Meron siya uli na picturean. At yung picture na yun, ang sabi nung pinicturean niya, Teka. Bakit? Pangalawa mo na ito sa akin, Pangalawang picture mo na ito sa akin. Sabi nung photographer, nung una, ikaw yung napili ng hari na pinakamasaya. Ngayong pangalawa,
ang pinapahanap naman ng hari ay pinakamalungkot. So nakita natin yung buhay ng isang tao na yon. Doon lang siya nagising. Nagising siya dahil sa sinabi ng photographer na yon. Nung una, ikaw ang pinakamasaya. Ikaw ang napili ng hari. Ngayon, nagpapahanap uli ng hari ng pinakamalungkot. Ang dami ko nang binigay sa kanya. Pero sa tingin ko, ikaw na yung pinakamalungkot na nakita ko. So, pinicturean niya uli. Kaya po nagising. At ito ay isang member ng ng church dati. Napakainit. Napakainit niya sa Panginoon. At dumating yung time na siya ay napicturean uli. Kung kayo yun, kung ako yun, siyempre, saan ba ako nanggaling? Ano bang buhay ko noon? At ngayon? Saan ba ako nakakonekta noon? Siyempre, isipin ko, nakakonect ako sa Panginoon. Ngayon, saan nakakonekta ka ngayon? You are connected with the devil. Marami nang pinagdaanan dahil nagiging lukewarm siya. Hanggang sana wala na sa church, lumabas na ng church. Naghanap siya ng kaligayahan sa maraming mga bagay sa iba't ibang lugar. Hanggang sa masumpungan siya uli ng photographer. Tayo po, wag po natin hayaan na lumabas tayo ng church. Pag naramdaman na po natin na tayo po ay nanlalamig, maligamgam na sa Panginoon, let's reconnect our life to the Lord. Huwag po natin hayaan dun sa nangyari sa kabataan. Paano yung kabataan na yun kung na-disgrasya o whatever? Pero, sabi ng Panginoon, hinahanap at hinahanap niya ang kanyang mga anak. At ito po yung nagiging way para magbalik loob yung kabataan na yon. Siya ang pinakamasaya, hanggang siya yung pinakamalungkot na mukha. At ito po yung nagiging ng Panginoon sa kanya. Tayo, kung mararasan po natin ng ganon, siguradong takbo tayo sa atin, Panginoon. Ginisig niya tayo, pero huwag po natin hayaan na mangyari sa atin yun. Huwag po natin hayaan na mawala tayo sa pag-iingat ng Panginoon. Dahil meron siyang circle, pag lumabas ka dyan, medyo delikado na ang buhay mo. Huwag po natin hayaan yun. Baka mamaya, wala na tayong second chance. But the Lord promised for us a second chance. God is a God of second chances. Kaya po, pag tayo ng lamig, we will connect to our Lord dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami ligtas, Panginoon, pag kami nanliligamgam, nangihina, ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, sa umagang ito, Panginoon, revive us, stir us up, Father God, sa aming pananampalataya sa iyo. Kung kami man po ay nanglalamig sa mga nagdaan, araw, panahon, o taon, Panginoon, Lord, ibalik mo, Lord, ang dating init ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod sa iyo. Dahil alam po namin, Lord, without you, we can do nothing, Father God. Kaya't Lord, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Patawarin mo po kami kung kami man po, ay kung dumating man sa amin, yung aming panlalamig, that cause us stagnant, Lord, sa ating paglilingkod sa iyo. Patawarin mo po kami. And Lord, we ask today that you will return the fire from you, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pagtitestify, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na pagkasama ka namin, Panginoon, ay laging mainit kami sa aming pananampalataya. And Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na madukot kami. Na sometimes we say yes, we say no to temptation. But Lord, we pray, O God, protect us. Cover us tightly by the blood of Jesus, Panginoon, upang patuloy po kami ligtas, O God.
Lord, we recommit our lives to you, Father God. Naging malamig man kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ibalik mo, Lord, yung dating init ng aming paglilingkod sa iyo. Ibalik mo, Lord, ang dating init ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At higit po sa lahat, gamitin mo po kami para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ignite us, equip us, Father God, upang kami po ay kagamit-gamit sa iyong umusan, Father. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. And Lord, I pray, Father God, kung meron man sa amin, Panginoon, may mga problema, may sakit at karamdaman, O God, you are the healer, O God. You are our provider, Father God. Give us peace, Lord, kapayapaan sa aming mga puso at karunungan upang handa ko namin harapin ang anuman bagay na dumarating sa aming harapan, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.